Natuwa ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa pagbawi ng Malacanang sa Executive Order 464. Pero ang tanong ng ilang obispo, bakit piling-pili ang mga obispong inimbita ng palasyo sa pulong kahapon? At bakit ito isinikreto? Nakatutok si Ivan Mayrina. Isa sa mga hiniling ng mga obispo sa kanilang pinakahuling pastoral statement ang pagbawi sa EO 464 para daw makatulong sa paghahanap ng katotohanan sa mga aligasyon ng katiwalian. Kaya good news para sa CBCP ang pagbawi dito ng Pangulo o Makalawa. Sinabi ni CBCP President Archbishop Angel Agdameo na isang hakbang ito sa paghahanap ng katotohanan at pinasalamatan ng Pangulo at pinakinggan ang kanilang pakiusap. Di ko mabibig ng Malacanang kung sino-sino ang mga dumalo sa meeting at kung ano ang mga napag-usapan. Ang CBCP naman wala rin daw opisyal na pakanyaya mula sa Malacanang. Si San Fernando Pampanga Auxiliary Bishop Pablo Virgilio David, miyembro ng Permanent Council pero hindi na anyayahan at hindi rin alam kung sino ang mga naimbitahan. I'm also wondering, sino kaya yung mga inimbitahan na yon? And I think to be able to find that out, kailangan mo lang tanungin ng isa-isa yung mga obispo kung naimbitahan ba sila o hindi. Si Archbishop Oscar Cruz hindi na nagtatakang hindi siya naimbitahan sa pulong. Pero tanong niya, bakit kailangan isikreto ang pulong at bakit tila piling-pili ang mga naimbitahan? She would invite bishops who are not representing CBCP, who are not officials of CBCP, who cannot talk for CBCP. Divide your enemy and you conquer. Si Malolos Bulacan Bishop Jose Oliveros, kinumpirmang inibitahan siya sa March 5 meeting. Tinawagan daw siya ng isang Sheila mula sa opisina ng isang Yusek Valdez. Tumato yung liaison officer sa pagitan ng simbahang katoliko at ng gobyerno. Pero hindi nakapunta si Oliveros dahil may prior commitment siya sa Quezon. Kaugnay nito, binira naman ng Malacanang ang pagbasura ng Senado sa alok ng Korte Suprema. Sa tingin ni Presidential Spokesman Ignacio Bunye, personal na ambisyon ang namayani kay Senate President Manny Villar. Sagot ni Villar, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Napakahalaga sa amin ng binigay ng tungkulin sa amin ng konstitusyon. Ito ay walang kinalaman sa plano na sinuman. Ang mahalaga dito ay hindi makompromiso ang tungkulin ng Senado. Hanapin ang katotohanan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras.